Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. Meron tayong dalawang topic na pag-uusapan for today's video. Unahin nga muna natin to, parang may nanumbalik lang sa akin eh. Habang kumakain kasi ako kagabi, minarkahan ko na to, kinuha ko na yung link. Kasi nanonood ako ng GMA News eh. So napanood ko to, panoorin nga natin to. Natangayan ng 7,000 pisong halaga ng paninda ang isang tinderang nakatulog dahil sa sobrang pagod. Ang nahulikam na krimen sa pagtutok ni Jomer Apresto. Tila balisa ang babaeng yan na nakuha na ng CCTV sa bahagi ng Dagupan Creekside sa Barangay 49 sa Tondo, Maynila linggo ng umaga. Makikita pa na ilang beses siyang nahagip sa video na nagpabalik-balik at tumatakbo. Natangayan pala siya ng halos 7,000 pesos na halaga ng mga paninda. Ilang minuto bago ang pagnanakaw, makikita ang isang lalaki na napadaan sa lugar. Tila kumuha pa siya ng tsempo at dahan-dahang tinangay ang malaking bag ng biktima na naglalaman ng mga sari-saring paninda tulad ng mga pangtali sa buhok at mga plastik. Ayon sa 32 anyos na biktima, dahil sa pagod, nakaidlip siya sa tabi ng kanyang rolling cart. Magdamag raw kasi siyang nagbantay sa palengke at maglalako naman sana siya pagsapit ng hapon. Kasi po, 200 lang po yung binenta ko sa palengke. Kulang na kulang po. Nakatulog po ako. Sa pahinga po ako, natulog po ako ng saglit para may lakas po ako para maglako po. This time mag-uutak teleserye ako ng konti ha. Ang problema, inutang niya lang raw sa kanyang kapitbahay ang puhunan dito para may maipangkain ng kanyang 7 anak. Nananawagan siya ngayon ng tulong sa Manila LGU. Hindi niya alam kung gaano kahalaga nung paninda ko nakuha niya. Pambaon ng anak ko sa pangkain namin sa araw-araw. Misahe ko kay Mayor, sana po mabigyan ako ng pwesto para makakuha ko ng pang-araw. Doon ako bumilib kay ate eh. Instead na pera yung hingin niya, pwesto yung hinihingi niya. 'Di ba? Ito yung, hindi, kung ako halimbawa, kung ako tutulong, mas gusto kong tulungan to mga to eh. Yung mga ganito. Kasi syempre, usually pag ganyan na media na, no, nananawagan na bigyan nyo ako ng pera or hingi ng puhunan. Hindi pwesto yung hinahanap niya kahit nanakawan siya eh. Araw namin, pangkain saka panggaso sa mga anak ko kasi ayoko po maranasan nilang magutom. Sabi naman ng barangay, bagamat hindi nila residente ang biktima, handa silang magbigay ng tulong sa kanya. Nakikipag-ugnayan rin daw sila sa iba't ibang barangay na posibleng nakakakilala sa salarin. Nag-usap kami ng council, total nalalapit na yung mga quarterly na sahod namin. Ambag-ambag kami para mapunuan yung mga nawala sa kanya. Makikipag-ugnayan po tayo sa mga kapulisan yung... Ito yung hindi ko nakukuha, no? Hindi ko naman alam kung ano ang mandato talaga ng DSWD. Hindi ko alam kung paano nagwo-work ang pagtulong ng DSWD eh. Maybe no, may mga technicalities yan eh. Kailangan pasok ka sa ganitong requirements. Pero kung gagamitin ko yung yung common sense ko, no, hindi pa rin mawala sa isip ko yung yung si Imburnal girl eh. Na yun naman, lumabas lang sa Imburnal, binigyan agad ng 80,000. Pero hindi naman yata daw cash, parang in kind o whatever. 'Di ba? Kasi parang may picture siya na pinag-grocery siya ng ng DS. Ano kaya update nun? Nung kay Imburnal girl, napalago niya ba yung negosyong binigay? Or ano? Anyway, yun lang ang pinagtataka ko bakit sila kapitan, kailangan po mag-ambag-ambag? Hindi ba nila pwedeng idulog sa DSWD dyan at agad-agarang matulungan ng DSWD? Total makatwiran naman yung yung pagtulong nila eh. Nawalan kasi eh. Ano na naman ang requirements kaya na kailangan ma-provide ni ate? Actually, yung Imburnal girl nga, wala naman yata requirements yun eh. Lumabas lang siya ng Imburnal na tulungan eh. Hindi napapaisip lang ako. Inuulit ko ha, baka may technicalities kasi or may guideline ang DSWD kung bakit nila tinulungan agad-agad yung lumabas ng Imburnal.
Pero ba't parang ito, kung sino pa yung karapat dapat talagang tulungan, parang, alam mo yung parang ang hirap. O bakit, dahil hindi nagva-viral itong sitwasyon na to? Kailangan ba munang simpatyahan ng maraming tao itong kaso na to para tulungan ng DSWD? Requirements ba yon? Kasi kung titingnan mo, sa 17 million na subscribers ng GMA, itong news na to, 520 lang ang nanood. At meron lang siyang dalawang comment. I-refresh natin kung may comment na iba. Dalawa lang ang nag-comment. Talagang hindi papansin ng DSW. Ito yung nasa isip ko Talagang hindi papansin ng DSW dito dahil sa pagkakaalam ko sa mga past na nangyari, ang requirements ng DSWD mag-viral ka muna. 'Di ba may mga nangyari nagba-viral na biglang sisingit ang DSWD katulad ni Sampaguita Girl, 'di ba? Yung si Sampaguita Girl, hindi naman nanakawan 'yon. Pinaalis yun na security guard. Part ng trabaho ng security guard yun Kahit hindi pa nila alam yung buong istorya, tinulungan na dating agad ng DSWD, bigay agad ng 20,000 cash yun na balita, no? Nakakaawa sa social media ito po siya, hindi naman to nagsasampagita Yung pagbebenta talaga nito ay hindi props. Ang pagbebenta nito, lehitimo na talagang gusto niyang kumita. Nanghihingi siya ng pwesto Pwesto nga ang hinihingi niya Ewan ko ba, kasi nung pinapanood ko to, nakaramdam talaga ako ng inis uli sa DSWD. Parang ano ba yan? Kikilos lang ba kayo pagka nag-viral na lang ulit? Naka-reserve ba yung mga pondo niya dyan para sa mga viral moments? Hindi ko alam. Kasi yun ang message na pinaparating sa akin ng DSWD every time na kumikilos sila Kakahiya, no? Tapos nag-ambag-ambagan na lang sila, Kap. Kailangan merong additional police visibility at barangay tanod visibility para mailang yung mga tao. Nananawagan din ang barangay na agad makipag-ugnayan Ito naman si Kuya, no? Hindi ko sinasabing tama ang magnakaw, no? Kahit kailan hindi maganda po ang magnakaw. Kahit kailan. Hindi maganda. Kaya lang, magnanakaw ka na nga lang, ba't yung kapwa mo pa na nag-i-struggle din? Ano ba? Diyos ko naman. Huwag mong sabihin na, kasi pwedeng palusot yan, akala ko kasi basura na Hindi Alam mo naman na itsura ng basura sa hindi Tapos, ang masakit pa nito, no, pag nabugbog pa ito at namatay pa, sisimpatyahan pa ng tao. Nakaw lang, kailangan patayin. Pero pag sila yung nanakawan, sa kanila sa oras na may makakilala sa lalaki na tumangay sa mga paninda ng big. sa totoo lang, no, hindi ako nakakaramdam ng awa sa mga ganyan Kahit sukat na bugbugin yan dyan or kung ano pa ang mangyari dyan. Kasi sa totoo lang, pinapahirapan mo yung buhay ng kapwa mo yan Yung pagnanakaw. May mga kasalanan kasi na na ikaw lang yung hindi gaanong, bagamat pa kasalanan pa rin, katulad ng halimbawa, no. Ano bang kasalanan? Murahin mo yung kapwa mo. Kasalanan yun Murahin mo yung kapwa mo. Tangina mo. Yung mga ganon, kahit pa paano yun lilipas yun I mean, gawin mo ngayon yun, pwede kasing palampasin yun Pero yung kukuha ka ng hindi sa'yo na may maaabala ka, kahit kailan talaga hindi maganda yan Meron nga sa akin pinapareact yung sa KMJS, yung pinutulan ng kamay. Hindi ko ma-react dahil nare-red flag ako ng YouTube Kasi marahas masyado. Pero hindi sa gina-justify ko, no. Hindi mo masisi yung puputol ng kamay talaga Kasi unang-una kung dugot pawis nila yung dahilan kung ba't nagkaroon sila tapos kukunin lang ng iba ng paganon-ganon.
Yun ang nakakabwisit dun eh. Kahit ako naranasan kong ma-snatchan ako ng cellphone nung nagtatrabaho ako sa 168. Kasi nung time na yon, nag-struggle ako noon. Bago pa lang ako nagtatrabaho noon, nagkaroon ako ng magandang cellphone. Nakalimutan ko na Samsung yata yon. Siyempre, ko yun Tapos biglang naka-headset ako noon eh. Biglang namatay yung headset. Akala ko kung ano yung reason. Nadukutan na pala ako ng cellphone. Sa akin, yung dismaya mo, na parang nauwi sa wala yung pinaghirapan mo, nakaka-bullshit yun talaga kahit kailan. Yung pakiramdam na yon, na nung time na yon, wala kang pakialam kung mapatay mo yung nakanakaw. Oo, I know, masama, nang dahil lang sa cellphone, papatay ka. Pero yung pagka-dismaya mo kasi, yun kasi yung hindi mababayaran dun eh. Yung pagod na inalay mo na makuha mo lang ang isang bagay. 'Di ba? Anyway, pagpatuloy na nga natin 'to. So sana mabigyan ng justice 'to, Yun lang na nakapukaw lang sa akin yung kawalan ng action ng DSWD. Actually, kung nakita na ni Cap yan, automatic yan, dapat na yan eh. I-connect na sa DSWD or ewan ko kung ano yung reason. Alam ko sa barangay yata may representative ba ng DSWD doon? I think meron Paki-correct lang ako ha. Pero bakit parang wala tayong magagawa? Parang ganun yung dating. 'Di ba? Anyway, next topic tayo Pangalawang topic. Ito, hindi ko rin naiintindihan to eh. Itong sistema nito eh. Regarding sa mga rider na nakakalaban nila yung ito, panoorin muna natin. Nakapag po kayo? Kung gusto niyo ma'am, sumakay na lang ako kayo kahit sa labas. Mapabawal po rito sa loob. Ano ako na kasi kayo naman kasi national kayo, kaya kahit saan kayo pwede. Huwag na sana kayo sa lima katigasahan kayo. Boss, ma'am, pasaysa na kayo mama. Pasaysa na ho kayo, talagang bawal na ho kayo dito. Sa labas na lang po kayo magkita. Binigyan na ho namin kayo ng terminal boss sa Watson para doon kami ang mag-atid ng pasero. Boss, pasaysa na. Ma'am, pasaysa na ho. Ma'am, pasaysa na ho kayo ma'am. Kami po binigyan ng pasaysa. Sige po. At least nakipag-cooperate sila. Hindi ko naiintindihan yung logic nun. Hindi, naiintindihan ko yung yung sitwasyon. Para kasing ang nangyayari, yung mga hindi lang sa joyride eh. Kahit sa angkas, sa parang may certain area sila na bawal silang mag-pick up dahil masasagasaan yung yung mga tricycle. Kasi alam naman natin mga kababayan ko, medyo na-obsolete na ang tricycle talaga eh, sa totoo lang. Pagka sasakay ka ng tricycle, ang mahal-mahal eh. Mahal siya eh. Just imagine, dati pa ito ha, yung wala pa akong motor. Wala pa akong motor. Pagka lalabas ka lang dun sa may highway, mula dito sa amin, papuntang highway, gagastos ka ng 60. Just imagine, 60 pesos. Hanggang lang. Pero pag mag-jeep ka, mula sa amin, pamonumento, minimum lang ang bayad. So bagay, hindi ko naiintindihan. Siguro special dumarating yung time kasi na, di ba, nag-i-improve ang technology. Di ba, nauso na yung mga booking app na yan. Nung una, mga taxi, di ba? Then, ngayon, nagkaroon na ng motorcycle taxi. Yung mga angkas-angkas na yan. Wait lang ha, bago ako magbigay, may isa pang kaso eh. Panoorin natin isang kaso.
I have nothing against sa mga tricycle driver. Naguguluhan lang ako. Ito pa yung isang kaso. Same scenario. Nakikiusap na ako sa'yo. Wag, kaya instruction pa lang ng Ang isang yung presidente papel niya, namin. sir, na ipapas Oh, ng bayan. matigas ka, gusto mo dalhin punta kita sa opisina. Hindi, hangon yun Hindi nga, sir eh. ang presidente namin kausapin mo, gusto mo? Yun kasi yung ano sa amin. Hindi nga, hindi, abuso kasi kayo. Gusto mo doon sa opisina, kung kini-question mo ako, nandun yung papel. Hindi na po maulit, pero malilate na po kasi ako. Hindi, Pasensya na. gusto mo sa ano, sa opisina, kini-question mo ako eh. Hindi ko kasi alam Gusto mo sir, doon sa opisina mo Kaya dalhin? nga sir, first time ko pumikap dito eh. Kaya nga sinasabihan kita, gusto mo doon mo na lang pick up sa ano, 7-Eleven. Eh, kayo ma'am. Uy, malilate na kasi Eh, talaga. patid ka na lang, ako na magbabayad, para lang legal to. Hindi na maulit, Abangan mo, sir. kuya. Sige na. Di, ma'am. Malilate na Walang kasi problema, ako. sir. Nagayahe tayo eh. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Yun ang sa ang instruction sa amin ng presidente namin. Ma'am, kasi ma'am eh. Hindi Ay, ma'am. ma'am. Ayun, may toda rito. Oh. Pwede yun. Hindi yung dapat sir, yung bawat ano sir, yung Ang kinapos. nga, kung kini-question mo, Sige, sir. may opisina naman kami. Sige. Paparating ko rin din sa Hindi presidente. pwede. Ano mo? Na Hindi pa rin gano'n. po ako magbubuk. Hindi na. Hindi ma'am. Patid na lang kita gusto mo sa motor. Kahit di ka magbayad, ako na. Sige ma'am. Antayin Hindi na lang pwede. kita doon ma'am. Sa 7-Eleven. Sige, ganun pa rin naman yan. Malilate na ako eh. Sino? Ah, bungad! Ako lang babayad yan. Pwede! 7-Eleven! Antayin na lang kita doon ma'am. Doon ka magreklamo sa opisina. Kaya pasensya na ha. Tapos ito yung explanation, no. Ito explanation. Yan po ang babala sa mga kaibigan nating Joyride. Kami po ay legal, nagbabayad po kami sa aming prangkisa sa bayan taon-taon. Nakikiusap po ako kaming mga nagta-tricycle sa buong miyembro ko ng kung anong toda yan, sa Dasmariñas, Paliparan 3, na sa mga Joyride Move It at angkas na kung maaari wag nyo naman pong aagawin ng pasahero namin sa loob ng site. Dahil pare-parehas din po tayong naghahanap buhay. Gusto nyong kumita, gusto rin namin kumita. At kung maaari lamang, sana po sa labas lang po kayo mag-antay ng pasahero o booking sa may Watson para maiwasan po natin ang siguro ang hindi pagkakaintindihan sa bawat isa, para maging maayos ang ating hanap buhay kahit saan man patungo yan. Basta po, wag niyong aagawin yung mga pasahero namin sa loob ng site. Hindi ako papayag na ganun ang gagawin nyo sa aking mga miyembro. Kaya kung maaari lamang, sana po iwasan natin ang bawat isa sa atin ang maging maayos ang ating hanap buhay sa kalsada. So ang argument nung tricycle driver, inaagaw daw ang pasahero. Inaagaw daw yung pasahero. Wala ako nakitang pag-aagaw doon dahil una pa lang nagbubuk na yung pasahero para doon sa rider. Paanong aagawin yung pasahero nyo? Actually, kung titingnan mo yung video, kayo yun ang aagaw sa totoo lang Tsaka isa pa, may batas bang ganyan? May ordinansa ba na ganyan na bawal, o kayo lang ang nagsabi? Kasi at the end of the day, choice ng pasahero yun Hindi nyo pwedeng puwersahin ng pasahero na ganun Sana may mag-address nito, no? Siguro baka hindi ko alam yung technicalities nito, pero kung common sense ang gagamitin mo, choice ng pasahero yung from the very beginning na magpabook sila kung saan nila gusto. Now, kung walang sumasakay sa inyo, wala kayong magagawa doon. Pwede kasing ang mangyari ganito, no? Maglakad yung pasahero papunta dun sa hindi rin kayo mapapasahihan nun. Hindi ko nakukuha yung logic nun, Paano kung may sariling motor din yung pasahero? Nagpahatid na lang kung saan siya pwedeng pick upin. Or naglakad na lang, hindi rin kayo kikita. 'Di ba? Sometimes kailangan na lang natin tanggapin na dumadating ang time parang yung mga ordinaryong taxi, 'di ba?
nawawalan na rin sila ng kita dahil sa Grab. Dahil kung ganyan ang mentality, yung nagbabayad din ng franchise yung mga taxi eh. Eh di sana, ganyan din na reklamo ng taxi, bawal din mag-pick up yung mga nag-Grab. I don't know no kung ano yung, tsaka may kasulatan siyang sinasabi eh. Anong nilalaman ng sino nagpermahan doon, sila lang siguro yon. Hindi naman siguro involved itong rider na pumirma. Sino ito? Tingnan nga natin to si Sir Ronnie Diaz. Ano yung kasi choice ng yan eh. Choice ng din yan eh, ng choice din ng yan eh, ng pasahero talaga eh. Ngayon, binabash siya ngayon si Ronnie Diaz. Burado na yung post niya eh, oh. Naka-disable na rin yung comment section niya. Kasi ang daming ang daming may react eh. Diba? Action team para sa tunay na magbabago. Parang to. Ibig ko sabihin mga tricycle driver din ito mga to. Yung hindi sa inyo lang yan. Ino-honor ba yung mga kasulatan opisina bullshit nila? Ino-honor ba yon? Tingin ko walang yun eh. Anyway, yung mga kapatid ko na tricycle driver. May mga nagkaroon din ako ng mga kaibigan na tricycle driver eh. Kasi 'di ba dati nung time na wala pa ako, pati pag lumalabas ako diyan, anong nangyayari kasi minsan nililibre ko 'yan eh sa pagka bumili ako 7-Eleven ng gabi. 'Di ba? Nakita ko yung mga kaibigan kong tricycle driver. Dadamihan ko ng, let's say napabili ako sa 7-Eleven ng donut or siopaw. Bibili ako ng mga 3, bibigyan ko yung 2 nakapila dun sa Hindi, kasi dumadating yung time na na nagbabago kasi ang mundo. 'Di ba? Hindi mo pwedeng pigilan yun eh. Kasi sa tingin ko, yung mga susunod na baka mag-angkas na rin yung mga susunod sa inyo eh. Kailangan nyo magbago din kasi. Kasi kung hindi kayo magbabago, may stuck kayo dyan hanggang sa dumating ang araw na konti na lang kayong tricycle driver, tapos ang gusto nyo kayo lang, magkakaroon ng confusion sa sa mga tao. Kasi yung mga sinasabi yung mga tao na aalis na kailangan kayo nagtitipid din yun. Magkano ang hanggang labasan, magkano ang magkano ang ibabayad sa inyo? 30, 40, 50? Mabigat na 'yon. Yung 50 na 'yon baka kalahati na 'yon nung nung book nung angkas eh. Kasi from Valenzuela to Walter Mart Muñoz, mga 100 nga lang yata 118 eh. Nung nagpagawa ako ng 360 camera na hanggang ngayon sira pa rin. 'Di ba? Inabot din ng 118 eh. Just imagine from door to door na 'yun ha. Siyempre naghahabol din ng ititipid yung yung pasahero. Hindi niyo pwedeng puwersahin na bayaran muna kayo kasi sa totoo lang ang labas niyan para kayo nangingikil niyan eh. Yung ganyan, pupuwersahin nyo na bayaran muna kayo. 'Di ba? Ganoon naman talaga eh. Kahit itago nyo pa sa, hindi, kailangan sumakay muna sa amin. Yan eh.
Coercion yan eh, sa totoo lang eh. Pinipilit nyo yung mga tao eh. Yun ang wag nyo dapat ko kontrolin. Choice kasi nila yun eh, yung i-book nila para sa convenience nila. Now, nawawalan kayo ng kita, wala tayong magagawa. 'Di ba? Pero tingnan natin yung depensa nila. Kasi ang alam ko, ang nagiging depensa nyo lang naman, kasi wala kayong kikitain, that's it. Wala naman technicalities doon na nilalabag ng mga rider yung batas sa ginagawa nila. Wala namang ganon. Di ba? Kayo, ano masasabi nyo dito? Baka may mga subscribers akong tricycle driver, no? Anong sa tingin nyo? Baka hindi ko lang kayo naiintindihan. Kasi kung ako, as pasahero, nabubulshitan ako sa ganito. Kaya nga ako nag-book para wala na akong problemahin eh. Tapos ako bibigyan nyo ako ng problema. Hindi naman kayo pinapatigil mamasada. Parang ganito yan eh. Let's say nakita ko to nagbebenta ng isaw ba yan? Or fishball. Diba? Tapos may restaurant dyan. Let's say may McDo dyan, may McDo dyan na sinasabi ng McDo, ako nagbabayad ng sanitary permit, umalis kayo dito. Ninanakaw nyo yung customer ko, nakakain. Paano kung ang budget ng customer na tinutukoy mo hindi pang Jollibee? Pang isaw. Pang isaw lang. 'Di ba? Ganon din sa tricycle. Paano kung magbabayad ka pa ng 50 pesos plus yung pang pang angkas pa? Abay, pinahirapan nyo yung tao dun. 'Di ba? Mukhang may mali na talaga. Nakalagay dito sa caption parang may mali. May mali talaga. Kung ano yon, hindi ko rin maintindihan kung ano yon. Kasi baka mamaya may pinaglalaban din naman kasi yung mga tricycle na legal. Pero feeling ko wala eh. Now, kung meron man dyan na mga tropa natin tricycle driver, ano yun? Ano yung mandato na hawak nyo para mamigil kayo ng sasakay sa angkas? Paki-comment po sa baba. Yan lang ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.